Guys, andito kami sa Manila! Pupunta kami ng Ugbo. Ugbo. PM. Park kami dito sa Deca Mall. Tapos maglalakad na lang kami papuntang Ugbo. So, see you guys. Hi everyone! So, ito na ngayon naging Ugbo food trip namin last 24 of September. Nung una pa nga, ayoko nga magdala ng sasakyan. Pero ito nga, na-encourage ako ni Yuan na mag-drive dito sa Manila. And in fairness nga, naging smooth naman yung travel namin. Kasi nag-skyway lang kami. And then, ang pagbaba na namin sa Nagtahan Bridge. And then, ayan, malapit na tayo ng Ugbo. Nag-park nga lang kami dun sa Deca Mall. Kasi yun yung pinakamalapit. And around 5 minutes walk lang yan papunta ng Ugbo Street. Actually, nung nagpunta nga kami dyan is merong bagyo. Pero maganda pa nga yung weather nung dumating kami dyan. Pero nung nagpunta nga kami dyan, hindi masyadong maraming tao. Tapos, konti lang din yung mga stall na nag-open. Una nga namin ginawa dyan is naglakad muna kami hanggang dulo para lang makita namin kung ano yung mga possible na food trip na gusto naming itry. And guys, ayan, nasa dulo na kami and ito yung una naming natripan na kainin. Nakalimutan ko nga itanong kung anong pangalan yung store nila. Pero yan, baga yan. Guys, sobrang sarap. Promise guys, sobrang sarap nito. Sobrang nagustuhan namin. Naka-4 na batch nga kami dito. And syempre, ayaw naming mabusog. Pero hindi talaga namin napigilan. So, 4 yung na-order namin. And then, 5 or 4.20 ata yan. Meron nga din sila nitong giant siomai. Pero nakalimutan ko kung magkano nga yan. Pero umorder kami ng isa dyan. Tapos, ito katabi naman nila is yung lemon. So, nag-order din kami. Grabe yung pawis ko. Grabe. Sobrang init. Agad ba ba sa Sarap! dulo? Sobrang sarap. Doon, wala. Wala na. Last na yan. Yung giant siomai nga nila, homemade daw niyan. And guys, masarap din siya in fairness ha. Lasang-lasang homemade. First stop pa nga lang namin pero na-enjoy na namin yan. And then yung stall nila ay yan. Malapit lang sila dyan. Yung lemon nga na in-order namin, hindi ko na naipakita sa inyo. Pero 50 pesos lang siya and goods talaga. And then yung next stop nga namin is yung House of DG. Isa din to talaga sa binabalikan at saka isa sa mga sikat dito sa Ugbo. And yung in-order nga namin dyan is yung tumbong soup, pork maki, asada, bahay, guya. Tapos yung mga in-order namin, may kasama na siyang rice. And hindi namin in-expect yung akala namin a la carte. So ayun, napakain kami at saka nabusog talaga kami. Siyempre, bawal to sa may mga gout. Kaya pass muna kayo dyan. So yung binayaran nga namin para dito sa food namin dito is around 450 pesos. So yan na yan lahat. And guys, totoo nga talaga yung balita kasi masarap yung food nila dito. Yung tumbong soup nga nila, para siyang bok choy. Alam niyo yung feeling na parang clean broth. Sakto lang yung lasa. And guys, sobrang sarap talaga nito. Actually, lahat ng food nila masarap. Pati yung tumbong soup, wala talagang kalang-salansa. And guys, we made sure naman na naubos namin lahat ng food. Tsaka na-enjoy naman namin talaga to. Top nga namin is yung takoyaki dun sa unahan. Kasi na-amaze talaga ako kasi yung octopus nandun lang, naka-display lang. So, bumili nga kami ng isang order niyan, 8 pieces for 300 pesos. And guys, tingnan mo naman, siksiglig-lig. At sa sobrang init nga nito, nahirapan talaga akong kainin. Pero guys, solid. Sobrang sarap. Ayan na, si OA, pamilya OA. At in fairness, wala ring lansa yung octopus niya ito. Sobrang na-enjoy ko din to. Kaya lang, since kakakain nga lang namin ng rice, hindi talaga namin to naubos and inuwi namin to sa bahay. And isa nga sa nilulook forward namin is itong cheesy corn. Napanood ko nga to dun sa vlog ni Miss Alex Gonzaga. Tsaka yan, makikita nyo, may mga poster pa sila dyan kung sino yung mga vlogger na nag-try na ng food nila. At dahil nga ka-open nga lang nila, so yun, medyo hindi pa raw masyadong mainit yung pan nila, kaya medyo natagalan kami. Tapos nung time na yan na, nag-start na talagang umulan. Pero guys, dahil taga-probinsya pa kami, tsaka minsan lang kami pumunta dito, talagang sinulit namin kahit na medyo nababasa na kami ng ulan. After few minutes ka ng pag-aantay namin, ayan, na-serve na sa amin. And then, tinry na rin namin agad. Habang mainit pa, kasi makikita nyo yung cheese pool. Ewan ko ba kung ang OA ko lang, pero guys, sobrang sarap din ito. The cheese is giving. Ito yung second order namin, o yung second food stall na na-try namin na talagang naubos namin agad. And guys, kung mapapansin nyo nga pala, isang order lang, yung mostly na in-order namin, kasi nga ayaw namin na masayang din naman yung food, baka hindi rin namin maubos. At the same time, para hindi nga kami mabusog agad, at saka makapag-try pa kami ng ibang mga stall. Next stop nga namin, nakita ko tong canafina strawberry na nasa cup. And nag-try na rin
tayo ng tanghulo. So guys, dito nga, magiging honest na ako sa inyo. Hindi ko na gusto yung Canafee na strawberry in a cup. Hindi ako sure kung anong klase yung chocolate na ginamit nila. Pero guys, hindi ko ma-feel na chocolate yung ginamit talaga nila. Or I don't know. Pero itong tanghulo guys, na-enjoy ko talaga. Sobrang tamis nung muscat na grapes o green grapes. Tapos yung strawberry guys, ang tamis din. Hindi ko na nga lang ipapakita sa inyo yung video. Pero guys, hindi ko talaga masyadong na-enjoy yung Canafee in a cup. But again, yung strawberry nila, sobrang tamis. Ang sarap naman. So dito nga yung nagastos namin is 149 for the Canafee cup. At tapos 100 pesos for the tanghulo. And then guys, after namin dito is naglakad na kami pabalik. Yung mga time na to, medyo nabubusog na talaga kami. Dahil nga nauuhaw na kami. So, yan, bumili kami ng drinks. Kaso, sorry, hindi ko rin masyadong na-enjoy to. Kasi, guys, lasang diabetes. Medyo maraming asukal, sobrang tamis ng mga drinks. And then, ito nga yung naging last stop namin. Ito talaga gustong-gusto ito i-try ni Ali. Yung may pan-nitrogen. Pero ito for the experience lang. Wala naman akong nakitang something special dun sa food itself. So, okay na rin for the experience and for the food trip. And para sa food na to, gumastos kami ng 100 pesos. And i-rate ko nga itong Ugbo food trip namin ng 8 out of 10 kasi inulan nga kami. Walang masyadong tao at saka hindi lahat ng stall open, but for the experience and for the food, solid talaga. Guys, we're in UST. After mag-Ugbo, mag-UST naman tayo. We're in UST Manila. My God, it's kind of my first time here, so I'm gonna like speak in English and kind of like a little social here. Ang pangit. It's so nice here. And guys, charot-charot lang yung first time. Syempre, hindi naman natin first time sa UST. Pero first time natin mag-try dito sa food trip dito. And guys, ang ganda ng vibes dito. Actually, ganitong vibes sana yung ini-expect namin pagdating namin ng Ugbo. Kaya lang, hindi talaga namin in-expect na wala palang masyadong tao doon. Pero dito, sobrang daming tao. Sobrang daming estudyante. Basta yun, if ko yung vibes dito. So, ito na nga yung baga ni mama mo. Gusto sana namin itry. Kaya lang, grabe, sobrang haba ng pila. So, ito na lang yung tinry namin. Yung mocktail. Yung in-order nga namin dito is yung Purple Bee Like No. 2 at saka yung Super Saiyan. Yung Super Saiyan is yan, yung may mga fire pas trying the mocktails. Ang sarap. I-rate ko nga itong Super Saiyan ng 9 out of 10. Pero yung isa, yung Purple Bee Like No. 2, so-so lang siya. And ang last stop natin bago tayo umuwi, Manggat Bagoong. Thank you guys for watching. Enjoy!